Fighting fear and trusting God. Labanan ang takot at magtiwala sa Diyos. Yan po ang ating topic this morning para po sa ating pong live devotion dito po sa God Loves You Movement at sa ating Moms TV at sa ating YouTube channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa kayo po ay makasama ko ngayong umaga para po sa ating pong live daily devotion na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs and welcome po sa ating pong daily live devotion. And today is Tuesday, September 9, 2025. Ayan. Napakabilis ng panahon. September 9 na po. Konti na lang, kalahatian na naman po ng buwan ng September. Nakakarinig na tayo ng mga Christmas songs, no? At malapit na po talaga ang Pasko. Ang simoy ng hangin, yung lamig niya, no? Paskong Pasko na po. Kaya excited ako. Ito po yung pinakamasayang panahon sa akin eh. Yung mga magpapasko. Basta tumungtong na po yung September. Masaya ako dyan kasi birthday month ko yan. Yes. Ayan. So, ayusin ko lang po yung aking ano. So, yun. So, magandang umaga pong muli sa inyong lahat. And samahan po ninyo ako. Ang atin pong verse na pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa John 14 verse 1. Sa Tagalog, iyan ay Juan 14 verse 1 na matatagpuan sa page 137 kung ganito po ang inyong Bible. Yan. So, ang ating pong Bible ay Tagalog, Magandang Balita, Biblia. So, iyan ay Juan 14 verse 1, page 137 sa Bagong Tipan. Kaya bandang dulo na po yan kasi Bagong Tipan po yan. Para hindi kayo maligaw. Sige po, simulan na po natin. Ang sabi po dito sa John 14 verse 1, ang sabi po sa New International Version, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me." Sabi naman po sa Tagalog, sa 1:14 verse 1 sa Magandang Balita, Biblia, "Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin." Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muli mong ginising ng punong-puno ng pag-asa, pag-ibig at kalakasan. Salamat o Diyos sapagkat kami ay makakapagpuri sa iyo ngayong araw na ito sa pamamagitan ng devotion na ito, Lord. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito at pangunahan mo po kami. Ituro mo po sa amin ang mga bagay na nais mong matutunan namin sa araw na ito, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais naming maparangalan, maitaas at madakila. Maraming salamat po. Samahan mo po kami. In Jesus' name we pray. Amen! Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. At again, ang atin pong verse na pagninilayan ngayon ay kinuha natin sa John 14 verse 1. Ang sabi po sa New International Version, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me." Sabi po sa Tagalog, sa Juan 14 verse 1, "Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin." Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Ano po? At tayo muling paaalalahanan sa atin pong devotion na ito. Kaya huwag po kayong bibitiw at tapusin po ninyo ito. Mabilis lang naman tayong nagde-devotion. Samahan niyo ako. At pwede rin po paki-like and share ang ating video na ito para marami po ang maabot. Marami ang makapakinig ng mabuting balita. Ayan. So, hindi po ito makakarating sa mga taong dapat makapakinig kung hindi po ninyo ito ibabahagi. Ayaw, lumana. Yan. Nagaganan. Share, ano lang po check ko lang po ito. Ayan. Praise God. Good morning, Ate Ella. O, diba? Hinising ka ni Lord. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po sa nanonood sa Ate Mavs TV Facebook page at dito sa Ate Mavs, sa God Loves You Movement.
Nasa God Loves You po tayo ngayon. Pero live din tayo sa Ate Mabs TV. Ayan, thank you Lord. Sige po, ang title po ng ating pong devotion this morning ay Fighting Fear and Trusting God. Wow, very specific, no? Talaga namang grabe ang Diyos sa mga pagpapaalala niya sa atin. At ang nais talaga ng Panginoon tayo magtiwala sa Kanya na kaya nating labanan ang kahit na anong takot sa buhay na ito basta't magtiwala lamang tayo sa Diyos. May mga takot ba tayong kinakaharap sa mga sandaling ito na siyang nagiging dahilan upang tayo ay bumitaw sa ating pananampalataya sa Diyos? Huwag po nating hahayaan yan. Kasi talagang dumarating ang pagkakataon na tayo minsan ay pinanghihinaan. Pero dahil alam natin na ang ating Diyos ay tapat at ang ating Diyos ay mahal na mahal tayo, wala tayong dapat ipangamba. Pag-usapan po natin yung ngayong umaga. The list of things to think, worry, and debate about can feel endless. Ano ba yung mga bagay na hindi matapos-tapos at palaging nangyayari? Mga wars, viruses, finances, relationships, politics, religion, job security, natural disasters, the safety and well-being of our loved ones. The list could go on forever. Diba po yan yung mga naiisip natin at palaging naiisip natin na mga bagay na bigay sa atin ng takot kapag naiisip natin, lalo na kapag ito ay patungkol sa kinabukasan, maraming taong ganyan, hindi pa nga nangyayari, kinatatakutan na, maisip pa lang, kinakabahan na, diba? So, huwag po tayong maging dapat ganun dahil hindi pa naman natin alam kung ano talaga mangyayari sa kinabukasan, hindi po ba? Good morning, Ate Marilyn. Good morning sa'yo. But Jesus told His disciples, who also had plenty to fear, death being at the top of the list. May mga tao na katulad ng mga disciples ni Jesus Christ, ay nagkakaroon din sila ng takot. At ang isa sa pinakamatindi, top of the list, na nagiging takot ng tao ay ang kamatayan. Kaya nga pag nakarinig ng may gera, may bagyo, may lindol, unang dahilan kung ba't natatakot is because fear of death, yung takot na mamatay. Kaya nga napakahalaga po na pinaghahandaan yan spiritually. Alam dapat natin na tayo, kapag dumating ang panahon na yan ng kamatayan, alam natin kung saan tayo pupunta at kung sino ang ating makakapiling. Dapat po tayo ay may seguridad sa Panginoon. Kung sinecure mo ang buhay mo sa maraming bagay tulad ng mga insurance at kung ano-ano pa, napakahalaga na i-secure mo ang buhay mo sa Panginoon. Na sigurado ka na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Nang sa ganon, ang kamatayan ay hindi katatakutan. So ano ang sabi sa John 14 verse 1 na binasa po natin ngayon at ang ating verse na pagninilayan ngayon? Don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. Sa Tagalog, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. So sino yung sinasabing sumampalataya din kayo sa akin? Siya po si Jesus. Ito po ay panahon na kausap niya yung mga disciples niya. Particularly si Thomas at si Felipe. Diba? Kung babasahin niyo po yan, mamaya basahin natin. Yung chapter 1 hanggang chapter 13 ay napakaganda po ng mga sinabi ng Panginoon dito. Dito po ay talagang inaaalalahanan niya, na siya ibabalik. Kumbaga aalis lang siya para ayusin yung ating titirhan sa langit. At siya ibabalik, Kaya talagang may pagbabalik, may second coming. Kaya yun yung pinaghahandaan natin ngayon. Na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay handang-handang harapin siya. Na Lord, kapag bumalik ka, alam ko na ako ay nasa sa iyo. Na ako'y sasama talaga sa iyo. Makakasama kita at makikita ko ang tahanang inihanda mo sa akin sa langit. Upang nang sa ganun ay masaya ko din na madala doon ang aking pamilya. Kaya nga po habang hinihintay natin si Kristo sa kanyang pagbabalik, ay gawin na natin yung best natin na maibahagi ang salita ng Diyos sa iba.
Di ba po, no? Ibahagi na natin ito dahil ito na po talaga ang dapat nating ginagawa. Yung maging sincere tayo, seryoso tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Yung good news na si Kristo ay namatay sa krus, inilibing at pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na mag-uli upang tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Nagkatawang tao siya. Di ba? Dahil mahal na mahal niya po tayo. Kaya nga po babalik siya. Sabi naman po ni Thomas dito sa verse 5, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Diyan niya sinabi yung sa John 14:6 na lagi natin binabanggit dito. Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So walang ibang daan kundi si Jesus. Kung kaya't siya ang ating pong pinaniniwalaan, pinananampalataya na siya ay Diyos. Yun yung dapat nating tanggapin. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sabi naman ni Felipe sa verse 8, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyong akong kasama. Hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Diba po? So, ibig sabihin, ang Ama at si Kristo ay iisa. Ang Diyos Ama at si Kristo ay iisa. Napakalinaw ng sinabi niya dito. Kaya yung ibang hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, ano pa ba ang magpapatunay na para paniwalaan natin ito? Na ang Diyos Ama, ang Diyos Anak na si Jesus at ang Banal na Espiritu ay iisa. Diba po? Ang linaw, oh. Hindi ka ba naniniwala ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? At ang lahat ng kanyang mga ginawa ay galing sa Ama. At sabi pa dito, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Ito po yung panahon na babalik na siya sa Diyos Ama. At pagdating ng panahon, sa takdang panahon, siya ay babalik dito sa lupa. At anumang hilingin ninyo, ayan, napakaganda. Anumang hilingin ninyo, verse 13, sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Anak, which is si Jesus Christ. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Kaya nga po lagi natin dinadasal, di ba? In Jesus' name. Sa pangalan mo, Jesus, mangyari ang lahat. Dahil siya na po talaga ang ibinigay na mensahero o daan upang tayo ay makarating sa langit at upang makita natin ang Ama. Dahil talaga pong napakabuti. Nakita na natin ang Ama nung tinanggap natin si Kristo. Andito na rin siya sa atin dahil iisa lang po sila sa 3 persona. Distinct po ang 3 ito. And sabi dito, it's a bold statement. But is it even possible to not be shaken by life circumstances? Sorry. Ayan, wala ako. Jesus seemed to think so because he said those words not long before he was nailed to a cross. Jesus knew kung siya'y mapako sa cross bago pa man mangyari ang lahat ng to, dahil siya rin ang Diyos Ama, ay alam niya na siya ang source of true peace, na siya ang source of real joy. He's the source of freedom from worry. Diba? So yun yung dapat na hindi natin ikatakot dahil ang Diyos, si Jesus, ang ating source of true peace. Yung kapayapaan na hindi kayang bayaran ng kahit na anong halaga. Yung kapayapaan na sa Diyos lang natin tunay na matatagpuan. Yung kapayapaan na masarap ang tulog mo. Yung kapayapaan na wala kang iniisip. Hindi ka nag-aalala, walang pangamba, walang takot. Yun yung masayang peace, no?
At sa Diyos lang natin ito matatagpuan. Totoo po talaga yan. Walang iba na makapagbibigay ng kapayapaan na gusto natin kundi ang Diyos lamang. And He's the source of real joy. Yung totoong kagalakan na kahit may problema, kahit may kalungkutan, kahit may dalamhati, kahit may pagdurusa, kahit may paghihirap, may problema, kabigatan, sakit karamdaman, mayroong joy sa loob ng puso mo na alam mo, sa kabila ng lahat ng ito, hindi mo maintindihan bakit galak na galak ka. Kaya mong umiti, kaya mong tumawa, 'di ba? Kaya mong dalhin ng ganong kagaan yung mga problema na ito sapagkat mayroon kang kagalakan na nagmumula sa Diyos. And He's the source of freedom from worry. Kalayaan, no? Sa mga alalahanin, sa mga bumabagabag sa atin. Ang sarap ng ganong feeling, no? Ang sarap talagang mabuhay sa piling ng Diyos. Kasi bagamat napakarami ng pagsubok, problema, sakit karamdaman, difficulties, anxiety, depression na yan, na nangyayari sa mundo, kaguluhan, mga nakakatakot na mga pangyayari, pero still you are at peace. You have that real joy and kalayaan sa pag-aalala. Di ba? Hindi ka mag-aalala kahit nagkakagulo na sila sa Senado. Hindi ka mag-aalala kahit may lindol. Hindi ka mag-aalala kahit merong kawalan, di ba? Parang merong kulang sa'yo. Hindi ka mag-aalala kahit may gera. Kasi alam mo kung sino ang iyong pinanghahawakan at ano ang iyong pinanghahawakan. Ang pinanghahawakan natin ay ating pananampalataya sa Diyos, no? Na hindi niya tayo iiwan at hindi tayo papabayaan kailanman. Na alam natin ang Diyos natin ay mahal tayo. Siya ang unang nagmahal sa atin. Kahit sabihin pa natin, mahal natin ng Diyos. Pero lagi natin tatandaan, mahal tayo ng Diyos. Kung kaya tayo nabubuhay sa mundong ito, kung kaya tayo nakakatamasa ng kapayapaan, real joy, and freedom from worry. It's because God loves us so much. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi po ba? And trusting in God doesn't ensure an easy life. So, hindi ko mo nagtitiwala na tayo sa Diyos, ay para bang napakadali na ng buhay. Wala nang magiging pagsubok. Hindi po. Daraan at daraan tayo sa problema, pagsubok. Hindi tayo agad-agad bibigyan ng solusyon ng Diyos, pero bibigyan niya tayo ng katatagan, ng tapang, upang ito ay pagtagumpayan natin. Hindi po ba? Sabi nga po, hindi man natin naiintindihan ang mga nangyayari, di ba? Yung mga bagay na nangyayari at mangyayari sa buhay natin, ay ang importante, be still and know that I am God, yun ang sabi ng Diyos. Manatili kang matatag. Tayuan mong yung pananampalataya kahit na dumaranas tayo ng mga pagsubok. At alam natin na siya ang tutulong at wala nang iba. At He will fight for us because He died for us. Di ba? Yun pa lang, talagang napatunayan na ng Diyos. Pinaglaban na tayo ng Diyos nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya wala na tayong dapat ipag-alala. Hindi po ba? Huwag yung pag dumating yung problema, pagsubok, pinipilit mong sarili mong alamin ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Paulit-ulit tayo nagtatanong sa tao, sa Diyos, bakit nga ba ito nangyari sa akin? Hindi ko maintindihan. Bakit? Yeah? May ganun. Nagdadrama tayo. Na minsan nadadala tayo kasi sa dami ng mga pinapanood nating kadramahan sa buhay. Mga drama sa telebisyon, sa social media, pag tuloy tayo nagkakaproblema na bibit-bit natin yung mga kadramahan na yan. Control your emotions through the Holy Spirit. Pakontrol tayo sa mga emotions natin. Na minsan pinipilit natin, isip tayo ng isip ng paano nangyari to? Bakit nangyari to? Ang dami nating tanong. Huwag na po tayong masyadong matanong. Huwag na po natin masyadong alamin. Kasi minsan nauubos yung ating lakas sa kaiisip na dumadating pa sa punto na kaiisip mo na uuwi sa takot at pag-aalala. Hindi po ba? Ang gawin na lamang po natin ay manatili tayong matatag sa ating pananampalataya, manalangin, magbasa ng Bible, at huwag po nating hayaan na agawin ng kaaway ang ating kagalakan. Sapagkat ang Diyos po ay walang ibang hinangad kundi tayo ay maging masaya, na tayo ay manampalataya at sumunod sa kanyang kalooban. Yun ang gusto ng Panginoon. At yung pong pagtitiwala sa Diyos, ay pagsunod sa Diyos yun. Kasi kapag nagtiwala ka, ibibigay mo ang lahat sa Panginoon. Di ba?
Wala ka nang alalahanin kapag ka ganun. Kaya po, huwag na nating alamin kung ano pa ang dahilan. I-reveal din ng Lord yan sa atin pagdating ng tamang panahon. At hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin ay kailangan nating alamin kung bakit ito nangyayari. Hindi po natin kayang pantayan ang kapangyarihan ng Diyos. Siya lang at wala nang ibang nakakaalam kung bakit ito nangyayari sa atin. Kaya wag natin na po itong masyadong pagtuunan ng pansin. Ang pagtuunan mo ng pansin ay yung mas lalong maging matatag. Magtiwala sa Diyos. Sa panahong tayo pinanghihinaan, sa panahong tayo ay natatakot, nag-aalala, nangangamba. Di po ba? So, ang sabi dito, trusting in God doesn't ensure an easy life, but it means we know He's walking through life with us. Yun yung alam natin, no, na kahit dumadaan tayo sa mga ganitong pangyayari sa buhay natin, sitwasyon ng buhay natin, pagsubok, problema, karamdaman, o ano man yan, kapag nagtiwala tayo sa Diyos, kung bakit nagiging magaan ang mga bagay na ito, bagamat mabigat sa tingin ng iba, gumagaan kasi kasama natin si Kristo sa lakarin ng buhay natin. Sa araw-araw, moment by moment ng buhay natin, He is with us. Sabi nga, you can fight fear and worry by continuing to put your trust in God one day and one moment at a time. Diba? Minu-minuto ang buhay mo, one moment at a time. Magtiwala ka sa Panginoon sa lahat ng laban ng buhay mo. Sa Kanya mo ito isurrender at siguradong magtatagumpay tayo dahil pinagtagumpayan na niya yan sa krus ng Kalbaryo. And sabi dito, so how do we avoid getting stuck in a cycle of fear? How practically do we keep from getting overwhelmed with anxiety? So number 1, we can take our thoughts captive and make them obedient to Christ. So sa kabila ng mga takot na ito, mga anxiety, yung anxiety kasi is a fear of unknown. Na bigla na lang nangyayari, natatakot ka nang wala namang dahilan. Yung fear talaga, yung meron ka talagang kinatatakutan. Yung past, yung present, yung future, na malinaw sa yung nakikita mong natatakot ka. But anxiety is a fear of unknown. Bigla lang yung kumabog yung dibdib mo, kinabahan ka, nagpalpitate ka, tapos in-entertain mo. Tapos nag-advance thinking ka na, overthink ka na, ang dami mo nang naisip to the point na yung iba na uuwi sa depression. Kaya dapat po, bantayan natin yan. Ano yung dapat natin gawin? We can take our thoughts captive and make them obedient to Christ. Bantayan natin, di ba? Remember the T principle? Thoughts, emotion, and action. Kasi kapag nandito na yan, magiging emosyon yan at magiging galaw mo yan. Kaya sa isip pa lang, bantayan mo na. Ipagdasal mo na, Lord, hindi ito tama. At dapat sumunod tayo sa Panginoon kung ano yung pinapagawa niya sa atin. Bantayan natin ang bawat iniisip natin at tayo po ay tunay na sumunod sa ating Panginoon kung ano ang kanyang pinapagawa. Pero paano natin malalaman ang pinapagawa ng Diyos kung hindi tayo magbabasa ng salita niya? Magbasa tayo ng Bible, please. And always pray, pray and pray. Huwag tayong titigil. Pray unceasingly. Walang humpay na pananalangin. At ang pagbabasa ng Bible, huwag nating katamaran. Gawin nating habit ito. Every day ng buhay natin, at least one chapter a day, one verse a day. Ito lang po na ating pinag-uusapan. Kung wala kayong maisip na babasahin for the day, pag nilayan ninyo ang buong chapter 14 ng ating binasa ngayon sa John, sa Juan, yung buong chapter 14, basahin po ninyo yan. Yan ang inyong chapter for the day. At marami po tayong matututunan dyan at makikita nyo yung context, ang kabuuan ng konteksto ng ating pinag-aaralan ngayon. Number 2, we can prioritize His wisdom by reading or studying and praying scripture. Hindi natin malalaman at hindi tayo mabibigyan ng wisdom ng Lord kung una hindi tayo mananalangin, kung hindi tayo magbabasa at mag-aaral ng kanyang salita. Saan natin ito kukunin? Yung katalino at karunungan magmumula sa Diyos. Kapag lagi tayong nagko-connect sa Kanya. Pag mayroon tayong connection sa Lord, through prayer, through
the Bible, through the scripture, yung katotohanan about the Lord. Diba po? Kasi hindi natin tinatawag ang Diyos kasi super busy tayo. When we start the day, hindi tayo nagdadasal. When you wake up in the morning, sabi ko nga palagi, pagdilat pa lang ng mata mo, i-acknowledge mo ng presence ng Lord sa buhay mo. I thank you, Lord, for this morning. I love you, Lord. Thank you. Kasi nagising ako. Thank you, Lord, kasama kita. Nararamdaman kita, Panginoon. Hindi po ba? Kasi, tandaan nyo, pagising nyo sa umaga, pagdilat ng mata nyo, bumangon kayo, pumunta kayo, maliban na lang kung talagang ihi na kayo ha. Mag-CR na kayo. Pero ang tip ko lang, pagka bumangon kayo at nag-CR kayo, balik agad kayo sa higaan nyo para magdasal at magbasa ng Bible. Kasi kapag bumangon kayo, tapos pumunta kayo ng CR, naghilamos kayo, yung iba, mangyayari, marami nang maiisip ka na gagawin mo. Andiyan magluluto ka na, andiyan mag-iinit ka na ng matubig, andiyan ganito, andiyan ganito. Lalo na kung late ka pa nagising. Kaya nga po, pakaiwasan nyo yung malilate magising. Yung halimbawa, meron kang pasok o meron kang activity o wala ka man trabaho, ikaw ay merong pupuntahan, agahan mo yung gising. Nang sa ganun, magkaroon ka muna ng oras sa Panginoon bago ka lumabas ng bahay. Kasi napakahalaga po noon. Yung moment na yon with the Lord, para yung buong maghapon mo, ay talagang maging maganda, maging maayos. Kaya nga po, pag dilat ng mata mo, kung hindi ka pa naman nasi-CR o naiihi, huwag ka munang tumayo. O kaya tumayo ka, umupo ka lang, and then you start praying. Acknowledge mo na kagad yung presence ng Lord. Honor Him, glorify Him, thank Him, praise Him. Diba? Kasi, parang nang sa ganun, si Lord agad ang una sa isip mo. Kapag siya ang una dito, siya ang una sa puso mo, siya rin ang una sa action mo. At ang saya ng umaga mo, promise, maniwala po kayo. Huwag nyo agad bangon, tapos kung ano-ano nang gusto nyo gawin. Hindi na kayo makakapag-pray niyan. Sayang pagkakataon, di ba? Yun po isang tip ko sa inyo. And sabi dito, number 3, we can take our honest thoughts and questions to a trusted friend. Di ba? Pwede rin tayong humingi ng advice sa iba pag natatakot tayo. Kung pwede tayong tumawag para maiwasan natin yung masyado tayong mag-concentrate sa nararamdaman natin. Di ba? Pag mag-isa ka kasi, tapos natatakot ka, tapos nagkakaroon ka na ng anxiety, yung fear of unknown, yung takot na hindi mo maintindihan saan nanggagaling, although nagdasal ka na, although ikaw ay nagbasa na ng Bible, although ikaw ay nakinig na ng mga worship songs, pero bakit ganun? Parang hindi ko pa rin nararamdaman si Lord. Then, call a friend. Diba? Pwede kang mag-seek ng advice with your friends. Sa mga taong tingin mong mapagkakatiwalaan mo. Mga taong tingin mong makakapag-advise ng tama sa'yo. Tumawag ka na. Mag-chat ka na. Sa group na kinabibilangan mo. Sa church na kinabibilangan mo. Yung mga leaders doon na pinagkakatiwalaan mo. Sa ministry head mo. Sa ministry leader mo. Diba? Sa inyong Bible study group leader or sa mga kamananampalataya mong napagkakatiwalaan mo. Huwag mong sarilinin yung takot at yung anxiety. Kasi kapag nagsulo ka, di ba, napag-aralan na natin dito yan, when you isolate yourself from other people, nagtago ka, nagpunta ka sa room at ikaw lang mag-isa, mas lalong ipifeed ka ng mga maling impormasyon ng mga kasinungalingan ni Satan. Lalo siyang magkakaroon ng pagkakataon sa iyo kasi masusulo ka niya. Alam mo na nga na hindi mo na nga naiintindihan yung Bible, hindi mo na nga naiintindihan, parang hindi ka na makapag-pray, hindi mo na nga na-absorb yung mga songs ng worship songs, hindi mo na naiintindihan yung mga pinapakinggan mo. So bakit ka pa magsosolo? Pagkakataon ni Satan yan para lalo kang guluhin, kaya naman call a friend na. Tawag ka na sa mga taong alam mong makakatulong sa'yo. Chat ka na sa kanila. Please pray for me. Ipagdasal niyo ako. Tulungan niyo ako dahil naguguluhan ako ngayon sa aking pag-iisip. Kahit hindi mo na sabihin ng dahilan. Dahil ang mga kapatiran, ang mga kapatid natin sa pananampalataya, hindi naman po kailangan alamin Nade-discern na nila yan. May problema ka talaga. Lalo na kung ito'y too personal. Naiintindihan nila yan. Hindi mo kailangan i-explain sa kanila bakit ako humingi ng panalangin. Basta sabihin mo lang kung anong gusto mong ipanalangin nila. Ipapanalangin ka nila.
Ganun ang ginagawa natin sa ating pong online fellowship, sa ating D group, sa GLYMD group, sa God Loves You Movement D group, Mondays, and Monday and Thursday group natin. Hindi po ba napansin ninyo? Pag meron taong nangangailangan ng panalangin, nakachat ka agad sila at humihingi ng panalangin at ang buong grupo ay tunay na nagdadasal para sa iyo. Kaya, call a friend. Huwag mo sarilinin ang problema mo. At meron tayong isang kaibigan, no, nakasama natin sa fellowship na talagang pag siya dumarating, dumadaan sa kanyang pagsubok at kahinaan, tawag siya kaagad. Di ba? Tinatawagan niya ako, chinachat niya ako, Ate Mabs, pwede ka na bang tawagan? Ang inyong Ate Mabs po, basta meron pong available na time. At ako'y available naman. Pag tawag mo, sasagutin kita. Lalo't alam ko may problema ka. Diba? Chat mo muna ako para siguradong masasagot kita at alam ko muna agad kung ano yung problema mo. Kung okay lang na i-open up mo yan sa akin. Diba? Kasi minsan talaga mayroong mga pagkakataon na hindi mo ma-open yung bagay na masyadong personal sa'yo. At naiintindihan po natin yan. Ngayon, kung gusto mo lang ipanalangin lang kita, kaya ka tumatawag at ayaw mo naman magkwento, okay lang din yun. Pagpipray lang din kita. Di ba? So, yun po ang kagandahan ng meron kang grupo na kinabibilangan. Kaya again, ako'y nag-iimbita sa inyo to please join us sa atin pong Monday and Thursday group na meron kaming online fellowship every Mondays and Thursday. Magkaibang grupo po yan magkaibang araw po yan, magkaibang grupo. Kaya kung kayo mag-join, isang araw lang naman sa isang linggo ang inyong pag-attend. At online yan. Kaya kahit sa lugar kayo nandoon, pwede kayong mag-join sa aming online fellowship. At i-message nyo lang ako sa Ate Mabs TV or sa God Loves You Movement Facebook page para ma-join ko kayo sa GC. Yan. Video call lang naman po yon. And number 4, last na. We can listen to music that leads us into worship as we go about our days. Kaya nga po ugaliin natin, no? Kung makikinig na rin lang naman kayo ng mga kanta, yung kanta ng makadiyos. Diba? Huwag na tayong makinig ng kung ano-ano pang mga kanta. Huwag na yung mga secular songs. Makinig tayo ng mga awiting makadiyos upang tayo po ay talagang makapagpuri sa Diyos at magabayan niya tayo sa mga bagay na gusto niya para sa atin. At magiging malinaw po ang ating isip sa totoo lang. Ang saya magpuri sa Diyos. Sa umpisa, parang hindi mo naintindihan, tapos mamaya mo sumusunod ka na, sumasabay ka na. At later on, magulat ka, kabisado mo na yung kanta. Diba? Kasi palagi mo na siyang naririnig. Ang pag-worship through songs ay isang uri ng pananalangin. Mapapansin nyo yung mga lyrics doon, para ka na nagdadasal eh. Diba po? Kaya po, ugaliin natin yan. Makinig ng mga worship songs. And without doubt, there will be troubling situations that come up, di ba? But because we know and trust who's in charge, we don't have to be troubled by those events. Talaga namang nangyayari yan, na merong mga bagay, na mga sitwasyon na hindi natin makokontrol. Pero ang maganda doon, may Diyos na nagkokontrol, may Holy Spirit na nagkokontrol. Andyan siya para tulungan tayo, para hindi tayo, although nagkakaroon tayo ng isipin, pakiramdam na hindi maganda sa mga nangyayari sa paligid natin, sa mga sitwasyon na meron tayo, pero tandaan natin, if we trust the Lord, at ang pagtitiwala ibinigay mo sa Diyos na in charge ng buhay mo, ay hindi ka na mag-aalala. Diba? You will be in peace, and yung real joy, mararamdaman mo, at magkakaroon ka talaga ng kalayaan sa pag-aalala. Yun yung dapat nating ugaliin. Yung buong pagtitiwala sa Diyos. Nang walang pagdududa na alam natin, whatever happens, Lord, ano man ang kaharapin ko sa buong maghapon na ito, just take control and take charge, Lord. Alam ko I'm in good hands. Hindi ako matatakot, hindi ako mag-aalala. Because your will be done in my life. Anong gusto mo at kalooban mo, siyang mangyari at tatanggapin ko yan ng buong puso, Panginoon. Kaya nga po sa lahat ng ating mga plano, ginagawa, pangunahan nawa tayo ng Diyos. Siya ang masunod. Diba? Kahit naman nagplano ka, kagaya ng plano namin, gusto namin mag-meet and greet, no? Sa December 1.
sa aking mga ka-fellowship dito sa God Loves You. Gusto namin mag-face-to-face ng aming pong devotion at mag-celebrate ng mga birthdays na kahit na matagal na yung birthday, pagsasama-samahin natin yung celebration sa isang araw, ay bagamat plano natin yan, pero ang may hawak pa din ng katuparan yan ay nasa kamay ng Diyos. Magtiwala tayo na yan ay ipagkakalob sa atin ng Diyos, yung mga plano natin. Pero kung hindi man mangyari, hindi kailangan malungkot dahil may ibang plano ang Diyos. Ang importante, yung pagtitiwala natin sa Kanya hindi mawawala. Amen po ba? So, sabi naman po sa Isaiah 26 verse 3, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you." Diba? Ang mga taong tunay na nagtitiwala sa Diyos ay meron talagang kapayapaan na hindi kayang tawaran, hindi kayang bayaran. Yung kapayapaan na yan. At yan ay mararanasan lamang natin sa piling ng Diyos. Wala pong makapagbibigay o makatatapat na kahit na anong bagay para makamtan natin ang kapayapaan na makukuha natin mula sa Diyos. So what is elevating fear in your life? And how will you replace it with practices that draw you closer to God's presence? Spend some time today determining what steps you can take to place your trust in God more consistently. Sabi nga, the name of the game is consistency. Kailangan maging consistent tayo sa ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi yung ngayon nagtitiwala tayo kasi ang daming magandang nangyari. Blessed ako ni Lord. Nangyari yung gusto ko. Tapos natupad yung gusto ko. Na-bless ako today. Kaya nagtitiwala tayo. And then tomorrow, hindi blessing ang nangyari. Problema ang dumating. Pagsubok ang dumating. Sakit karamdaman yung dumating. Magtitiwala ka pa rin ba sa Diyos? Nang tulad ng pagtitiwala mo nung ikaw ay pinagpapala niya? Hindi ba't mas lalo tayong dapat magtiwala sa Diyos kapag tayo dumaranas ng pagsubok, problema, difficulties, trials, struggles, depression, anxiety, sakit karamdaman, di ba? Mas lalo tayong doon kumapit at ipagkatiwala natin yung sakit natin sa Diyos. Ipagkatiwala natin yung problema natin, kakulangan natin, kahinaan natin, pamilya natin, pagkatiwala natin. So kapag pinagkatiwala mo, ibig sabihin, binitawan mo na yun. Diba? Binigay mo na sa Diyos eh. Bitawan mo na. Wala na sa'yo yung control niyan. Wala na sa'yo. Kundi nasa Panginoon na. Kaya hindi mo na siya dapat isipin. Hindi mo na siya dapat alalahanin. Wala na dapat pangamba. Wala nang doubt. Diba? Kung nag-aalala ka sa anak mo, huwag mo nang alalahanin yung pag binigay mo na sa Diyos. Nag-aalala ka sa asawa mo, hindi siya dapat alalahanin, binigay mo na siya sa Diyos. Nag-aalala ka sa trabaho mo, ibigay mo na sa Diyos yung trabaho mo. Gawin mo lang yung dapat mong gawin every day, every moment of your life. Magtrabaho ng tama, magtrabaho ng maayos. Bahala ka, Lord. Kung gusto mo kong ma-promote, thank you. Ganon din sa business, di ba? Pagkatiwala natin ang lahat sa Diyos. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Tunay na mararanasan natin ang kanyang presensya. Mai-encounter natin siya when we trust Him. At yung pag-trust ay obedience. Sa pagsunod natin sa Panginoon, bubuhos ang pagpapala. Ganon kabuti ang Diyos. Pagpapala ng kagalingan, pagpapala ng kapayapaan, pagpapala ng kagalakan, at ng kalayaan sa pag-aalala. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong to na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa kagalingan, salamat sa kalakasan, salamat sa napakagandang mensahe mong ibinigay sa amin ngayong umaga, Panginoon. Thank you, Lord, for reminding us again to trust you with all our hearts. Salamat, Panginoon, kasi minsan talaga dumarating ang pagkakataon na kami ay nakakalimot magtiwala sa iyo. Nakakalimutan namin na ikaw naman talaga may hawak ng buhay namin. Na ikaw ang dapat na in charge sa buhay na ito. So take control of everything, Lord. Take control of our lives, Lord. Kasi ikaw ang namatay sa krus. Ikaw ang nagbayad ng aming mga kasalanan, tumubos nito. Ano pa ba ang hindi namin dapat ipagkatiwala sa iyo? Ano pa ba ang hindi mo kayang gawin para sa amin? Ikaw ang naglikha ng lahat ng meron sa mundong ito. Ano pa ba ang hindi mo kayang gawin para matakot kaming magtiwala sa iyo? Salamat, O Diyos, sapagkat you keep on reminding us about your goodness, your kindness, your faithfulness, your grace,
para lalo kaming magtiwala. Salamat, salamat, salamat ng marami, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you for everything, Lord God. And we entrust everything to you. We entrust to you our family, our life, our job, our businesses, our school, kung nag-aaral, yung pag-aaral, Panginoon. Salamat din, Panginoon, at pinagkakatiwala namin ng buong-buo sa iyo ang aming karamdaman. Huwag mo hayaang matakot kami dahil dito. Tulungan mo kami, Panginoon, na lalong magsumisgasig sa aming paglilingkod sa iyo. We claim healing in Jesus' name. We claim healing sa lahat ng mga taong may karamdaman sa ngayon na palaging nakakaramdam ng mga sakit, Panginoon. Thank you for the healing, Father God. Thank you, thank you, thank you, Jesus. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng mga taong nanonood ngayon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan at patuloy na manatili sa kanilang pananampalataya. Natayuan nila, O Diyos, ang kanilang pananampalataya sa iyo. Na patuloy silang kumapit, huwag bibitaw. Salamat, O Diyos, sapagkat nandiyan ka palagi upang mahalin kami, patawarin kami, bigyan kami ng pagkakataon na makasunod sa iyo. Thank you for everything, Lord. We love you, Jesus. We praise you and we honor you. I-bless mo, Panginoon, ang Atmabs TV family, God Loves You Movement Ministry. I-bless mo, Panginoon, ang God First Christian Ministry at ang lahat ng mga taong napapaloob dito. Ganun din ang Global Life University at ang lahat ng churches sa buong mundo, lahat ng mga leaders and pastors, O God, lahat ng mga workers, lahat ng mga taong nananampalataya at tumanggap sa iyo bilang Diyos at tunay mong tagapagligtas. Ngayon, Panginoon, naniniwala kami sa iyong kapangyarihan. Salamat, 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 O Diyos. Thank you for everything, Lord. We love you, we praise you, and we honor you. Ibinabalik po namin ang lahat ng pinakamataas na papuri pagsamba sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless you more, Ate Marilyn. God bless you, everyone. Thank you for watching, Ate Ella, Ate Edgy, Ate Rosa. Maraming salamat sa buhay po ninyong lahat. And I hope na i-like and share po ninyo ang video na ito para makarating sa mga taong nais ninyong makapakinig ng mabuting balita. God bless everyone. Kita-kits po tayong muli bukas, 6:30 ng umaga para sa ating live devotion. Kung malate man po, ay hintayin nyo lang ang inyong Ate Moms. God bless po. Lagi niyo po akong isama sa inyong panalangin sa po ng aking pamilya. Nawa ay patuloy tayong maging pagpapala sa iba. God bless everyone. See you tomorrow. Tomorrow is Wednesday, di ba? Kaya po walang absent. Sana hindi maka-absent si Ate Mars. Kung anong kalooban ng Diyos ay siyang mangyayari. Gabayan nawa tayo ng Diyos sa buong maghapon. Ingatan tayo. At please, sa mga hindi pa po nakafollow sa ating Ate Mars TV Facebook page at sa God Loves You Movement Facebook page, meron tayong bago. Ate Mabs online tindahan. Ay i-follow nyo na rin po yun. And also, pa-subscribe sa ating YouTube channel, Ate Mabs TV. God bless everyone. Bye-bye po. See you tomorrow. Always remember, God loves you.